Namataan ang itim na usok sa gitna ng dagat sa Tingloy, Batangas kaninang umaga. Nasunog ang isang yating papunta sana sa Nasugbu. 7 tripulanteng sakay nito ang nasagi. Ayon sa kapitan ng yate, nagmula sa engine room ang sunog na posibleng dulot ng electrical failure. Patuloy ang investigasyon at itinabi na ng Coast Guard ang yate malapit sa Pampang para sa kaligtasan ng iba pang lumalayag. Nagtapos sa madugong engkwentro ang habulan ng mga pulis at lalaking target ng buy-bust operation sa Cavite. Patay ang suspect. Saksi si Darating Hong. Wala munang pinadaang sasakyan sa bahaging ito ng Cavitex exit sa Kawit, Cavite kaninang hapon. Ang dahilan, doon umabot ang ikinasambay bus operation sa lungsod ng Bacoor. Ayon sa Bacoor Police, nagpumiglas ang suspect na kinilalang si alias Tol at inagaw ang unmarked AUV ng mga operatiba. Nauna pong rumisponde yung backup natin na may gamit po ng civilian car. So pag-part po niyang ganon para tulungan yung cruiser fire natin na restoring yung suspect. Nung padadapain na at pupusasan, nagpumiglas daw po, malakas daw po yung katawan. Tapos tumakbo, sumibat, diretso po lumundag doon sa sasakyan. Nagkahabulan na umabot sa bayan ng Kawit. Ilang beses pa umanong binangga at pinaputukan ng suspect ang mobile ng Bacoor Police. Sinatry na ipatabi pero ayaw daw pong tumabi. Instead, pumutok pa daw po sa kanila. Ayon sa Kawit Police, pagdating sa kanilang lugar, may 2 motorsiklo, 1 tricycle at 1 SUV pang nabangga ang suspect sa gitna ng habulan. Agad naman binigyan ng paunang luna sa mga nasugatan. Sa Cavitex Kawit exit, natigil ang habulan ng barilin na ng mga pulis ang gulong ng AUV. Ayaw niyo buksan yung pintuan Ayaw niyo buksan. So, inasag na po yung silamin sa likod. Tapos nung while ginagawa yun, bumaril na po. So, no choice na po yung tropa kundi makipag-sabayan na rin po. Napatay ang suspect. Pero dahil sa Cavitex exit ito nangyari, kinailangang mag-detour at naging sanhi ito ng mabigat na trapiko. Bandang alas 5 ng hapon natapos ang pagproseso ng SOCO sa crime scene. Para sa GMA Integrated News, Darating Hong ang inyong saksi. Dahil sa pag-aaway, arestado ang mag-live-in partner na nabistong suspect pala sa mga serye ng pananalisis sa Antipolo City. Huli rin ang isang dating pulis na itinuring mastermind sa nahulikam na pagdukot sa sariling pinsan sa Nueva Ecija. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Cabanatuan, Nueva Ecija, bandang mag-aalas 8 ng umaga nitong Lunes. Nakasuot siya ng kulay pulang damit at may takip sa mukha. Maya-maya pa, may 2 pang lumapit sa lalaki na kapwa may takip ang mga mukha. Kasunod nito na nakita sa CCTV ng pagdating ng isang kulay pulang pick-up na pumarada. Bumaba ang isang may edad na lalaki na nakasuot lamang ng kulay puting sando. Lumakad siya papalapit sa pintuan para buksan ang lock sa pinto, pero mabilis na lumapit ang 2 lalaki at makikitang nagpupumiglas ang matandang lalaki. Pilit namang pinupwersa ng 2 lalaki pabalik na ilapit sa kanyang sasakyan ang biktima habang nakatutok ang isang baril hanggang sa mailapit ang biktima sa kanyang sasakyan. Ilang saglit pa, pilit na isinakay ng mga suspect ang biktima at agad na umalis. Ang biktimang sapilitang tinangay, isa palang negosyante. Sa tulong ng kuha ng mga CCTV, mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Through backtracking is natagpuan natin yung subject sa San Miguel, Bulacan. Natuntun at nasagip nila ang dugo ang biktima sa barangay Bacod Bayan. Gayon din ang sasakyan ng biktima na inabandona ng mga sospek. Agad na dinala ang biktima sa ospital na ngayon ay ligtas na sa kapahamakan. Sunod-sunod namang naaresto ng mga pulis ang 3 sospek sa magkahiwalay na operasyon sa Nueva Ecija at San Miguel, Bulacan. Isa sa mga sospek ang itinuturong mastermind na napag-alamang pinsan ng biktima. Isa rin siyang awol na pulis. Nahuli natin yung main suspect na nataon naman na ex-police, no, na kamag-anak mismo nung biktima. Sa panayam ng GMA Integrated News sa mga suspect, aminado sila sa ginawang krimen para makahingi ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng paglaya ng biktima. Nag-demand sila ng 5 milyon. So,
yun nga, nagkaroon ng konting negotiation. Nakapit na sila sa Cabanatuan City Police Station at mahaharap sa reklamong kidnapping. Nagalit sir ako sa kanya dahil nangangailangan ako ng trabaho. May sakit yung asawa ko, hindi niya ako pinapansin. Sila lahat kapipera. Ako lang minsan nila dito. Sa lalawigan ng Rizal, arestado ang mag-live-in partner na suspect sa mga serye ng pananalisi sa Antipolo City. Nakunat pa ng CCTV ang kanilang modus sa iba't ibang lugar. Ang kanilang pananalisi nag-viral pa sa social media. Modus umano ng dalawa na magpapakitang sweet sila at kapag dumating na ang target, saka sila sasalisi. May tumawag po sa barangay na isang concerned citizen. Sabi po nila, meron daw pong mag-aaway. Di umano na mag-asawa. Kaya pinuntahan po ng mga tanod. May napanood po ko sa FB na isang viral video ng dalawang tao na kumukuha ng gamit. So parang namukhaan ko po na parang sila. Then, tinawagan ko yung complainant, pumunta sa barangay. Then, kinumpirma nila na yun daw po yung kumuha ng cellphone. Pag-amin ng mga suspect, dala ng kahirapan, kaya nila nagawa ang krimen. Hindi po namin ginustong gawin yun. Wala lang po talaga siyang pinagkakakitaan ngayon. Nasa kustodiya na silang dalawa ng Antipolo City Police. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado isang South African national matapos siyang mahulihan ng 6 na kilo ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 40 milyong piso. Naharang ang suspect sa NAIA Terminal 3 nang madiskubring illegal na droga ang laman ng dala niyang itim na backpack. Nakatago raw ang mga kontrabando sa mga kahon at nakabalot sa plastic. Kumpiskado na ang droga at ipinadala sa PIDEA Laboratory Service para isailalim sa pagsusuri. Hawak naman ng motoridad ang dayuhang suspect na maharap sa kaukulang reklamo. Nakahalo na sa iba pang mga preso sa Quezon City Jail Male Dormitory sina dating Senador Bong Revilla at 4 niyang kapwa-akusado. Pinahaharap na rin si Revilla at iba pang personalidad sa preliminary investigation ng Justice Department sa Pebrero. Saksi si Marizo Mali. Naglabas na ng sabina ang Department of Justice laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Pinahaharap sila sa February 2 at 12 sa preliminary investigation para sa magkakahiwalay na reklamong plunder. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hinihintay na lang nilang makumpleto ang receiving copies. Kapwa respondent sa reklamong plunder sina Estrada at Bunoan, kasama ang dating DPWH Undersecretaries na sina Roberto Bernardo at namayapang si Catalina Cabral. Gayon din sina dating DPWH Regional Director Gerard Opulencia at dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Isa pang plunder complaint ang inihain laban kina Revilla, Bernardo, Opulencia at Alcantara. Si Alcantara ang nagsabing nagbigay umano siya ng komisyon mula sa flood control projects kina Revilla at Estrada. Si Bernardo naman ang nagsabing nagbigay umano si Bunoan sa kanya noon ng listahan ng mga proyektong posibleng isingit sa national budget. Wala pang pahayag ang mga nabanggit pero dati na itinanggi ni na Estrada, Revilla at Bunoan ang mga alegasyon. Si Revilla na nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory, inilipat na ngayong araw sa general population. Gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kaso malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam. Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad ng legal factors.
Kanina ay muling dinalaw sa Revilla ng kanyang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. We're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. All I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now, we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Dumalaw ring muli ang kapatid ni Revilla na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada para sa kanya. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masikadlong. Isinama rin sa iba pang PDL na wala ring kinalaman sa kontrobersyal na issue ang dating DPWH Bulacan engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan at 7 nauna ng ikinulong kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment, kundi dahil sa nature ng case, high profile, at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.